nga ba mapapanatili ang pananampalataya at ang pagiging positibo sa gitna ng mga hirap na pinagdadaanan mo ngayon? Ito ang kwento ng 18 years old na si Yeshua Maagad. Ako po si Yeshua Yanel C. Maagad, 18 years old. Hobby ko po maglaro ng basketball simula ng bata po. And pangarap ko po makapasok ng NBA. Nakilala namin si Yeshua mula sa aming isinagawa na liga last August 21. Magaling sa court at maliksi gumalaw, sa murang edad na 4 years old, nahiligan na nito ang paglalaro ng basketball. Yung dalawa ko pong tito, lagi po kasing tambay ng yung court po dati sa Santa Eteria. Tapos sumasama-sama po ako. Doon po parang parang ang saya niyang laruin. Kalaunan, ang simpleng pasali-sali sa laro sa kalsada ay naging dahilan para mangarap na makapaglaro sa malalaking liga o maging miyembro ng isa sa pinakamalaking sports association sa Pilipinas, ang PBA. Si Yesu mula maliit hanggang sa ngayon, hindi nagbabago yan. Tahimik, mabait. Medyo may kaanuhan din yan. Hindi siya galong kabait, may kakulitan din. Nasa bahay lang siya, homebody siya. Ganon, tapos computer, cellphone, yan lang ang ginagawa niya. Ayon sa pamilya nito, si Yeshua ay nilarawang mabait, malambing, may halong kakulitan, at may pangarap sa buhay. Ngunit ang batang akalain mong masaya at chill lamang ang personalidad, ay sa kabila pala nito ay may matinding pinagdadaanan. Na-diagnose akong mag-dialysis nung 3 years ago. Nagtatrabaho pa naman ako noon. Lately lang nawalan talaga ako ng trabaho. Yung dedicated siya sa trabaho niya, sa pamilya niya, sa lahat. Parang ang saya niyang tignan. Tapos nung nangyari yun, parang biglang bagsak lahat. Hindi namin alam kung talagang trial siguro ito sa amin. Kung gaano katatag yung faith namin. Kung paano kami hawak sa Panginoon. Siguro yun ang isang bagay. Kung paano namin malalagpasan to. Pero I know God is working. Na one day, mababago ko lang. At alam ko, may babaguhin siyang mas maganda para sa amin. Taong 2020 ay na-diagnose ang kanyang ama ng diabetes at kidney failure na naging dahilan ng halos pag-ubos ng kanilang ipon. Sa isang linggo, kinakailangan ng ama nito na mai-dialysis ng 3 beses. Sa kasalukuyan, ang ina ni Yeshua ang nagsisilbing tagapagtaguyod sa kanilang sitwasyon. Kung hindi pa dahil sa karinderya ng lolo at lola ni Yeshua, maaaring lubog na sila sa problema na ikinahaharap ngayon. Malaki ang pasasalamat ng kanyang ina sa kanilang maliit na karinderya dahil sa lakas nitong kumita araw-araw. Naging isang malaking tulong din ito sa pagtustos ng kanilang gastusin kada buwan. Ano po kami, hindi po kami perfect. Talagang sirang-sira po kami. Parang yung may pag-asa na lang po kay God, si Daddy na lang po eh. Siya po kasi yung very religious sa amin. Tapos kami po parang kung ano na lang gusto namin gawin, parang hindi po kami pamilya eh. Tapos yun po, sinita po kami ng Daddy namin na ang layo na natin sa dati. Hindi na to pamilya eh. So yun po, may time pa nga po na gusto namin mag-iwalay na gano'n. Kasi parang hindi namin nakikita ang pamilya yun. Sabi ni Daddy, ba't hindi tayo bumalik sa dati? Kasi ganito nga nangyari sa atin. Hindi ito will ni God. So, ba't hindi tayo bumalik sa dati? Yung parang pamilya tayo. Ang nangyari sa kanyang ama ang naging dahilan upang mahanap ulit nila ang isa't isa sa pamamagitan ng paglapit sa Panginoong may kapal. Malalaman na ang ama ni Yeshua ay relihiyoso at may takot sa Diyos. Kaya naman naisipan nito na ibalik ang loob nilang pamilya sa pagtitiwala ulit sa Panginoon. Ngayon ay tuwing gabi na sila nagba-Bible study at umaattend ng service tuwing linggo sa malapit na CCF Church sa kanilang lugar. Dito ay mas lalong natuto at lumakas ang paniniwala nila, lalo na ni Yeshua, na gagaling ang kanyang ama.
6 months ago, nagsimula po ako mag-aral ng trading, forex trading po. Tapos, I think last month lang po nag-umpisa talagang yung commitment. Ani pa nito, ang pinakamalaking kinita niya sa loob ng isang linggo ay $530 o kaakibat ng 30,000 pesos na kaniya namang ibinigay at itinulong sa gastusin ng pagdadialysis ng kanyang ama. Na-discover ko po yung pagpo-forex sa tito ko po, sa pinsan po ni mami na nagtitrade din po kasi siya. And ang dami niya pong alam sa cryptocurrency. So, parang nainganyo po ako na parang ang saya tignan kahit pinapanood na lang. Pero yun po, nung pinag-aralan ko na po, parang ang hirap pala. Kasi tumagal siya ng ganun bago ako nag-commit. Hindi lamang ito ang unang beses na tinulungan niya ang pamilya. Dahil simula pagkabata, natuto na siyang kumitan ng pera sa pamamagitan ng pangangalakal. Murang edad pa lamang, mulat na ang mata nito sa realidad ng buhay. Sinabi ko nga po kay mami na gusto ko mag-aral, tapos nag-apply po ako sa letteran. Sabi, hindi daw po talaga kaya. Nandito na tayo sa maturing stage na kailangan mong intindihin yung mga bagay na hindi lahat ng plano mo sumasang-ayon sa gusto mo. So, kailangan mong intindihin. Sa ngayon, isa pang ikinahaharap niyang suliranin ang hindi pagpasok sa paaralan ngayong semester. Gustuhin man nito na pumasok at magpatuloy sa pag-aaral, wala itong magawa kung hindi tiisin at magbigay daan para sa paggagamot ng kanyang ama. Ibinahagi naman ni Yeshua sa amin ang kanyang plano o hakbang habang hindi pa ito makakapag-aral ngayong taon. Ayoko naman po maging tambay, so yung ginagawa po, kada umaga may routine po ng ensayo po, syempre hindi ko pwede pabayaan. Tapos pag yung pinsan ko po, tinutulungan niya po ako mag-apply sa mga trabaho. Yun nga po guys sa Trinoma. Sa mata ng Diyos, ang pagtulong sa kapwa kahit sa maliit na paraan at bukal sa puso ay isang daan para patuloy mong mahalin ang iyong kapwa. Kaya naman naisipan ng Nuno Sports Team na magbigay ng munting handog para sa pamilya Maagad, upang makatulong na rin kahit papaano sa gastusin ng karinderya at grocery nila. Handaan mo na course ng onting tulong para sa pangkabuhayan nyo, onting financial support. Okay. Sa kakarinderya nyo para makatulong. Okay. Thank you. Oo nga. Thank you Thank you so much. Yes. So, pwede nyo po siyang gamitin na ngayon dito sa Pure Gold. Mag-grocery po kayo. Thank you po. Maraming salamat Okay lang po. Thank you. Ayan. Hindi namin nasa akala namin shoot lang. Unang-una, napapasalamat ako dun sa mga member ng church namin. Kay Brother Martin. Alam ko naging part siya nito. Although walang nagsasabi sa amin. Marami siya na itutulong sa amin, si Brother Martin. Maraming salamat sa Nuno Sports na hindi po namin sukat akalain na may experience namin bagay na to, tapos makakatulong sila sa amin. Lalo na pandagdag din namin sa puhunan, kahit papaano sa tindahan namin. Talaga naging overwhelming kayo sa amin. May mga bagay pala kayo na nagagawa at na itutulong. Hindi lang dahil sa sports, kundi sa ibang bagay pa, sa pangkabuhayan. Maraming salamat po. Thank you po sa opportunity na binigay niyo, sa blessings po na binigay niyo. Kasi malaking bagay na po yan, malaking kabawasan po sa gastusin namin. Thank you po sa Ang suliranin ng pamilya ni Yeshua ngayon ay hindi hadlang para siya ay panghinaan ng loob. Ang buhay ay punong-puno ng rekados. The ingredients of life, ika nga nila. Minsan nasa taas, minsan nasa baba, minsan masaya, minsan madrama. Maaaring hindi pabor sa iyo ang mundo ngayon. Pero patuloy kang umasa, magtiyaga at gawin ang lahat ng iyong makakaya. Panatiliin lamang ang pananampalataya dahil balang araw mararating mo rin ang iyong inaasam at ginhawa.
si Yeshua Lionel Maagad at ito ang aking At ito ang aming kwento.